Ito yung sensor guys na ating i-demonstrate ngayon. Ito siya. Ang function nito guys, pag ganun ang forma niya, nag-close ang contact nito. Pag tetestiran mo itong dalawang wire, nag-close ang contact niyan pag ganun ang forma niya. Ngayon pag aangat naman, mamamatay yung contact niya. Ngayon i-try natin na gamitan natin ng multimeter para makita natin. I-calibrate muna natin tong test probe niya. Ayan, okay naman yung test probe. Pag nakababa siya, ibig sabihin close ang contact nito. I-try natin to. Oh, kung nakaganon siya, close ang contact niya guys, no? Kung makikita natin. Ngayon, kung nakaangat naman ito, kung nakaganon naman yan, mag-open ang contact, no? Walang palo yung multimeter natin. Pag ganon kasi ang forma niya, mayroong palo ang multimeter natin. Pag nakaganon naman, ibig sabihin, puno na yung tangke. So, wala siyang palo guys, no? Ang multimeter natin. So, ganun ang paggamit ito guys. Ibig sabihin, pag ganun siya, walang tubig yung tangke natin. Pag puno naman, lulutang kasi ito guys. Gaganon ito, mag-open ang contact, mamamatay ang contactor natin. Pag ganun siya guys, mag-open ang contact, mamamatay ang contactor natin kung saan nakakabit yung 3-phase pump motor natin. Pag ganun naman, mag-close ang contact, gagana ang contactor natin. Tapos, gagana din ang pump motor natin kung saan nakakonek sa contactor. Pag ganun, mag-off. Pag ganun, mag-on ang ating contactor. So ngayon guys, i-try natin to na ating wawiringan para makita din ng mga baguhan. Kumbaga, inaano kasi to guys, nilalagay kasi to sa tangke, itong water level sensor. I-try natin na ating i-wiring. Sundan lang natin yung diagram guys, no? Ito yung circuit breaker natin, magnetic contactor, tapos ang sensor natin, ito na siya, no? Mayroon siyang line 1 at saka line 2 para sa switch niya. Itong line 1 natin sa circuit breaker, papunta ngayon sa sensor natin. Dahil maliit lang yung wire ng sensor, ilagay natin dito guys. Demonstration ko lang ito. Kung sakali gawin nyo na sa actual, dapat nakalagay ito sa mayroon siyang paglalagyan yung holder niya. Tapos ang sunod niyan guys, papunta sa ating circuit breaker, no? Galing dito, papunta ngayon dito. Ito siya. Ikabit din natin to sa ating A1, no? Maglagay tayo ng extension dito, papunta ngayon dito. Tapos ikabit natin tong isa guys, no, sa ating sensor papunta sa A1, no. Naglagay tayo ng jumper. Gumamit tayo ng terminal block dahil short yung wire ng ating sensor, ng ating water level sensor. Tapos sa tayo dito guys, ang kasunod sa A2 naman papunta sa overload. Bali galing dito, papunta ngayon dito, no. Ang kasunod naman guys, lusot naman dito sa kabila sa 96 sa overload, normally close, papunta sa circuit breaker natin sa line 2. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Ngayon guys, dito naman sa power circuit natin, kung saan nakakabit sa 3-phase circuit breaker natin, ang ating 3-phase motor, mayroon na tayong wiring, no? Galing dito, dito, papunta dito, dito naman, saka dito, dito at saka dito. Lusot sa ating contact, no? Sa ating overload relay, papunta ngayon sa 3-phase motor natin na ito siya. So ngayon guys, i-try natin guys, no? Try natin ngayon. I-on natin tong, sa control muna ang ating i-on. Pag ganun kasi ang forma niya guys, gagana siya kaagad. Ngayon, pag aangat ito, mamamatay yung contactor natin. Pag bababa, gagana ang contactor. Pag aangat, mamamatay. Ganun din dito sa tubig, no? Ayan, namamatay siya. Ngayon, pag aangat naman, gagana. Ibig sabihin, wala nang tubig yung tangke natin. Try natin ngayon na mayroong motor. Try natin. Ngayon, mayroon siyang motor guys. I-try natin, no? Ayan, gumana yung motor natin. Pag bababa naman ito guys, mamamatay ang motor natin, no? Ayan, kung makikita natin, no? Ibig sabihin, napuno na yung tangke ng tubig natin. Ito yung assuming na tangke ng tubig natin. Ganun kasi naka-off siya. Pag iaangat natin, wala ng tubig, gagana ngayon ang 3-phase pump motor natin. Kung makikita natin, no? Tapos ngayon, kung walang tubig, mamamatay. Ganun ang function niya guys. Pag walang tubig guys, gagana ang pump motor natin. Ayan. Ngayon, pag mapupuno na yung tangke guys, mamamatay ang motor natin. Ganun siya, kung makikita natin. Gagana siya pag walang tubig. Pag puno na yung tangke, mamamatay. Ayan. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.